ARMSU for the open dryer. Maayong buntag sa tanan. Murag kinalahan di ko mag-pitch aning kuan ba jali kay ato mga presenters. Anyway, white copra oven dryer. Makabagdamdamin mo gyud tani ako presentation kay murag naulo mag gusto mo mag-professional kay dating ni ato mga. Anyways, daghang salamat no sa pag-arino and we would like to thank also sa West Smartec and Smartec for organizing this activity and giving us the opportunity para maka-istorya sa inyo mga uncle, mga auntie, mga mom, sir. Anyways, wala pa man ato presentation no. Actually no, I am a son of a farmer as well. So makabalo jud ko, mabati gyud ako ang kanabita ko sige pangagihan sa itong mga farmers and even gani nagasulay mi og anan nga kanang processing sa coconut, magsaka, magtapok, maglugi, maglanda, tanan. So, kapoy kisa nga tanan. So, in my 6 years of kanang pagtudlo sa JRMSU dito sa Zamboanga del Norte, second me largest producer of coconut. First man ang Davao. So, congrats sa inyo ha. So, target na mo ma'am, namunhan mo. So, paspas mo gamay. Anyways, nakita na mo nga, there's a lot of kanabang opportunity para sa coconut. Kaya problema. And nakita ko na mo nga, ang kaning coconut farming is a family enterprise. Panginabuyan din sa pamilya. Ang asawa mo, pinagtrabaho, ang mama, ang anak, ang mangho, ang magpapa. So, it's a family enterprise. So, panginabuyan din siya. Next slide, please. Muna ang 3 major coconut processing or copra processing. Huwag na yung mga sayo diri na lang to ha. Una, mag-coconut harvesting. Gamit ilang sa coco sa kanister. Sunod, magbihas, magdi-shell. Paghuman, mag-dry. Either ibulad or ilanda. Tama ba or tama? Basta umuha na lapas na. Next! Pero, kasi problema sa traditional nga copra drying. First, workers are exposed to smoke. Akong papa sa una, magtapok ng lupi. Isa ka adlaw na ha. Tapok, harvest, lugit, bunot, lugit, dala sa landahan. Siya na po na yung maglanda. Tingala, pagkaugma, mag-saking na. Magyaw niya, masuko na siya, gikapoy na dito sa ngatanan. Dahil human, kaning traditional copra drying is magpukay ba ni permanente, ma-expose sa smoke. Wala mo kasulay ma'am na-expose sa smoke ma'am no? Sulay yung maglanda. Second, wala pa, ako kuluman. Smoke contact with copra. Accordingly sa mga research daw, ang dioxin, pag ang imuhang copra, when it's exposed to smoke, maka-absorb na siya dioxin, which is carcinogenic. Ay na lang na yung na, basta cause of cancer. Third, short copra shelf life. Accordingly, kaya dili daw natin mahibalaan kung uga na bagay daw ang lubi. So, buot pasabot magka-molds to sila. Possibly. Fourth, low oil quality. Ang makahibalo lang ani mga taga-PCA, mga millers, mga operators. They know that one. And high risk of fire, overheating. Mo ang auntie, nasunog ang ilang landahan. Ang ilang halin sa kada harvest, maabot og 100,000. Kaya nga no, prone sa overheating ang mga landahan. So, kay poorly designed. Lastly, low fuel efficiency. So, walay control. Di pasagad lang kagsugnod. Okay na ba ninyo? So, sugnuran pa ba ninyo? Sige kag mata-mata. Samuha, sige kag mata-mata. Next slide. Affected groups. Accordingly, na daw 200 to 300 individuals na tigluto o kopras. Ay na mo paglalis o kinsa na siya. Basta mo daw na siya sa tibok Pilipinas. Second, traditional copra daw releases 2.5 levels or 5 to 10 times higher nga kana PM2 kana mura bitaw das nga masimbot nimo nga makakuha sa mo magkaubo-ubo ka. So mo din ma-release daw niya during copra drying. And according sa research board, high prevalence of chronic cough kasi mga mag-uumadri nga makita kulang na lang yung kantina para maubos siya, madunggan na si silingan. So kadalasan gyud di ba sir? So mo ni ang mga causes sa traditional copra drying. Next slide please. Kay mga hikon man minabati muna mo. O nabati po sa actually kani among mga students, they are PCA scholars. So we really encourage them to address particular problems sa coconut industry, and this is the drying. So they develop a white copra oven dryer. So minitag white copra oven dryer kay white ang result, right? But the
main purpose is for us to achieve the moisture content. Naa na siya acceptable moisture content na gine-require ang mga millers. For example, 6 to 8%. So kung maabot na dapat din hamon acceptable nila. Pero mula pa sa 9 to 10, okay ra. Basta lang nga dali ma-process na nila. Mahatod diretso silang mill operation. So, ang ilang copra dryer is indirect ni siya fired biomass dryer. Ang ilang gigamit lang sa pag-fire is coconut husk. Walay lain. Ayong pagbuot niya, mo yun na ilang gigamit. Okay, then human, it was developed by our students and supported by our university. Next slide, please. Key features sa technology. It reduces smoke exposure. Dili na mag-uga ang mga farmer. Dili na ugaw, dili na balihon. Ibutang na mo dito ang coconut, wala na ka, magsugnod na lang ka. And second, first is wala na-expose ang farmers, wala po na-expose ang coconut. Second is, it is biomass powered. So, kung magbunod ka og lubi, ang katong bunod nimo sa kay pang sunog normal nato tuno. Mano ti gamiton nimo sugnod. Ang nakalindot niya ani is ang loading niya is 20 kilograms per hour lang nga bunot. We standardized that one already. 20 kilograms sa gyud ang imong isugnod kada oras. And third, ang temperature in the drying chamber is 70 degrees Celsius. So, buot pasabot, dili na, malikayan na to ang pagkasunog sa imong lubi nga mo resulta og puti nga lubi. Dili itong sama kaniya. Lastly, ang drying time namo is 21 hours. You know, dugay may isang ganda ni anak yun ang kinabuhi. Sahay dali, sahay dugay, pero lamit og resulta. And lastly, it achieved clean copra produce. Nga naman clean. Buot pasabot, dili na matumban-tumban pag mag-ukay. Limpyo na, puti na. And lastly, ang moisture content niya is reaching 9 to 9.5%, which is an acceptable moisture content required by millers. So, mo na sample na mo. Ito man na sa background na nila, okay, dili kayo nindot ang koan. Next slide. Competitive advantage. What's our competitive advantage? Replicable siya sa farm level. Buot pasabot, pwede niya siya gamiton, itukod sa mga bukid-bukid. Kaya ang mga materials, pwede rin mapalit sa kilid-kilid. Second, promote circular economy. We can reduce or we can use the coconut husk as biofuel or biomass fuel. Third, promote well-being of copra dryer. Mo itong target kay. Kinsa na lang man dayon ang pauga o copras. Wala na. O nag-ipa-eskwila na tanan, nag-4-piece na ako, nagtapulan pa yun. Right? Very right. And last, fourth, generates more income for farmers. Accordingly, ang white copra is mahal siya compared sa traditional na brown copra. Muna ingon nila ha, for the record lang, the mill operator na mo dito sa Zamboanga del Norte, gina-encourage nila ang mga farmers na mo produce of white copra. Sa sunod daw, mga bulan, di na daw sila mo palit o brown. Ang wala, ingon po nila lang. Pero mas joke na to ba? Pero ang among point is, dili mo ganito malikayan, dili na to matanto-tanan. Kaya nga naman, wala may kapasidad ang farmer. And lastly, we wanted to promote good farm practices. Let's treat ang kaning copra as a food, a commodity. Kaya gamitin mo panggisan mo sa imuhang chicken cordon, o sa di ba nag-isorang chicken cordon eh, adobo, di ba? Pero tumakta-makalo na to. Let's treat it as a food commodity, as a food product, right? Okay, mo na to target now. Next slide, please. Mga igsoon ko. Our technology is still in prototyping. We asked our DOST funding agency to provide us the funds so that we can scale this one, because as of the moment, ang among capacity lang is 500 nuts pa lang. We wanted to scale it up to 3,000 nuts nga mooy traditional nga amount nga ginakupra sa mga small-scale farmers. And currently, we have already submitted this one for IP protection, so we cannot really show you the design kay basing manggod og mga bright eyes kay nato din nga mga igsuon. Para po sa kaayuhan sa ato mga innovator nga muhimo pa sila daghan pa po nga mga invention. And we target to pilot test this one in 2026 and commercialize this one in 2027. So next slide please.
So we are looking for funders, ma'am, DSTP card. Sa PCA din, kung andito mga taga-PCA. At saka partners, in case you will be partnering, mas mayo magdugtong natin partner ng cooperative, kung maka-fund mi ma'am, tungkol aning ina dahil may nga, pwede mo na mo tagaan o isa ka unit din ha, i-develop para ninyo sulayan. And para tabangan ninyo sa inyong data, paunsa nang mag-improve ang katong dryer. And lastly, policy support. We ask our mill operators, ihangyo mo na mo ang LGU nga. When our farmers mo produce na white copra, tagaan dapat og premium nga price. Mao na gyud dapat kay lami ko ng kuno gwapa ang copra sa inyong barko parehas sa brown. So hangyo mo na hangyo na mo. And lastly, kung na mo'y interesado mo makipag-partner sa mga, contact lang mo ng number. Mo ni ang mga gwapo-gwapa nga mo adapt sa technology who will also be commercializing the technology. The Arise startup which led by our CEO, Engineer Catherine Samson, ang mga remaining ang mga founders. Next slide, please. So thank you for joining us. Magandang join. But anyways, thank you for joining us. Let us make coconut farming not just a family enterprise, but also a sustainable one. Daghang salamat, may bunta.